Ano yung ating Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama, di ba? Okay. At saka yung memory na binigay ni Pastor is dapat magkaroon tayo ng memory verse, no, sa ating mga sarili. Kasi nung nasa Oman kami, yung bawat membro ay pinamemorize ng kanilang memory verse. Kasi ang memory verse ko talaga is Ephesians 1:28. Yan ang memory verse ko. Isa pong pagpapala sa Panginoon kasi yung prayer po ng bawat isa ay sinagot, no? Alam mo, natuwa ko, alam mo bakit ako natuwa. Kasi puro hingi. Yung ating ginagawa, puro hingi sa Diyos, pero yung response natin wala. Di ba? Lahat, buhay mo, pagkain mo, tahanan mo, trabaho mo, ibinibigay niya. Di ba? Pero yung response, wala tayong response. Hindi umaten sa ganitong gawain. Kapos tayo sa oras. Pero yung oras ng Diyos sa atin, sobra. Di ba? Sobra-sobra eh. Kayo pinto aking pasalamat, may prayer sa iyo is, ang ginawa ko is, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na mapuntahan ko yung Abu Dhabi, mapuntahan ko yung Oman para makita ko yung aking pamilya. Kasi kung ako maghihintay doon, malabo. Napupunta siya sa akin. So, salamat sa mga prayer ninyo at sa panalangin ko na natupad. Yung mga prayer na yun na sinabi ko sa aking may bahay na gusto kong makita ko yung mga apo ko ba? Na yung mga bata, kahit sabihin natin yung mga, ganun talaga. Pero praise God dahil ang mga anak ko ginamit ng Panginoon para sa amin mga needs, no? Kasi kung wala sila, ay paano kami makapunta ng Abu Dhabi? Paano kami makapunta ng Oman? Paano kami makauwi rito? So praise God po doon sa mga bata na ginamit ng Panginoon sa buhay ng aming mag-asawa. Kaya sabi ko actually yung kahilingan namin lahat ibinigay na eh. Hindi lamang yung pangangailangan. Hindi paalam. Yung bang sa age namin na ganito, kasi ako nahirapan ako bumiyahe eh. Ito lang nasawa na ako sa sakay sa aeroplano. Ayaw ko na sumakay, napakahirap biyahe. So ganun man ako po ay nagpupuri at nagpasalamat sa Panginoon sapagkat 2 times kaming na-delay doon sa aming pagbiyahe dahil ayaw ni Alan na kami ay papuntahin dito na mayroong kaguluhan. So praise God dahil nung hindi ko man inabot yung aking kapatid na namatay, wala tayong magawa doon, patayin yun eh. Kaya gawin natin. So yun po ang aking pasalamat sa Panginoon. Pangalawa, kung gusto ko rin i-challenge, salamat sa bisita. Gusto ko rin i-challenge yung mga leadership to, even yung mga kabataan ngayon. Not only i-memorize yung, magbasa kayo ng 2 chapter every day sa Bible. 2 chapter every day. 2 chapter. Kung kaya niyo gawin yung 3 chapter. Kasi ang dami nating matutunan. Ang dami nating matutunan sa mga bagay na yun natin ginagawa. Kasi, palibhasa Kristiyano, okay lang dahil Kristiyano ka na, di ba? Ay magbuklat nga ng Biblia, hindi ayaw na. Kristiyano na ako eh. Di ba? Okay na ako. Even dun sa mga groupings ng nasa church. Sa responsive reading. Kaya sabi ko, challenge ko yung mga kapatira na huwag kayong pumunta sa kapag wala kayong dalang Bible. Huwag kayong pumunta. Kasi, alam mo naman ito para sa Panginoon, di ba? So, hindi ko sinasabi na, sabihan ko kayo ha. Pero sa akin, masaktan mo kayo, mas okay yun. Kasi kung nasaktan kayo, nasa inyong Kristo sa puso ninyo. Kasi kung hindi kayo nasaktan, abay, problema yun, di ba? Okay. So, ngayong hapon, may pasalamat akong 30 minutes. 30 minutes ang pasalamat ko. 30 minutes yung aking mensahe. 1 hour pa lang. Meron makaragdagan yan. So, huwag kayong mainip. Kasi, pinano ko na anong oras ba? O, dito tayo maghapunan. Yan. Oo. O, sasagutin ko na lahat yung pagkain. Wala nang problema doon. Huwag na kayo mag-invite ng iba. Habang sana nung nandito pa, wala pa, nasa ano pa lang, dapat mag-invite para makasama sa pagkain. O. Isa po kasi kasiyahan sa isang mananampalataya yung bang
sama-sama kayong kumain, kahit na wala kayo. Kaya sabi ni Apostol Paul, yung willing-willing sila, na kahit na wala sila, nagbibigay sila. Di ba? Nagbibigay. Di ba tayo kapag mayroon, ay sayang ito eh. Di ba? Sayang. So yun po ang ating dapat isipin kung bakit tayo narito. Unang-una, yung kaligtasan. Alam mo, sabi ko nga, sa dami ng ginawa nating kasalanan, araw-araw sa ating buhay, yung kaligtasan ay sigurado. Di ba? Ang nangyari nga lamang sa mga isang Kristiyano, alam na nilang ligtas sila, hinahayaan lang nila. Na okay na ako eh. Di ba? Save na ako sa ganong pamaraan. Sabi ko, parang may kulang. Share ko lang akala ko nung umalis ako sa Shiloh, yung aking responsibilidad, mawala dito. Masigit pa pala doon. Masigit doon kasi unang-una, papasukin kasi sa lugar na hindi mo pa kilala. At ang mga tao ron ay mga puti. Tagalog ako, bahala kayo kung hindi maintindihan. Pero President, alam mo kung bakit? Ginamit kami roon. Na hindi lamang ginamit kami para sa ministry ng Panginoon, kundi ginamit kami para i-encourage yung mga dumarating. Isang bagay na natutunan ko, dami ko natutunan eh. Sa isang mananampalataya, kapag nasa church tayo, kapag may bisita, i-guide natin sila. I-guide. Tayo walang pakialam eh. Diba? Kapag may bisita, uupuin lang, tapos na. At nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon, pangalawa sa mga ginamit ng Panginoon, kung bakit. Sa tingin kasi parang nag-uumpisa pa lang ako eh. Sa mga changes. Parang, sabi ko, nag-i-start pa lang ako. Biro mo yan, parang, sabi ko, Lord, parang nag-uumpisa pa lang ako kasi hindi natin pinasabihin na naging hindi mabuti yon. Naging pamamaraan yun para makita natin yung tunay. Diba? Makita natin yung tunay. Doon sa nangyari sa atin dito sa Shiloh. Kasi salamat ako sa mga laymen. Salamat ako sa mga kapatiran na sabihin natin, mayroon talaga mawawala eh. Pero masigit ang papalit niyan. May masigit ang papalit. Kaya praise God po doon sa mga bagay na yon, na kung saan, sabi ko nga, preach ako doon sa Amerika ng, ang prayer ko naman dito, sa Sunday School, sabi ko, Lord, sana walang dumating ng mga puti. O kasi ang hirap magano kapag may puti na hindi ka ay alam mo naman ako, hindi ako marunong English eh. Walang dumating na puti. Ay praise God, sabi ko, oh grabe, sabi ko walang dumating na puti. Sabi ng pastor sa akin, Brad, tinugunan doon sa prayer mo. Ay di, naibuhos ko ngayon yung aking mga nasaloobin sa kanila patungkol sa kaligtasan. At sa dami ng tao doon na nakikinig, maraming walang ligtas, hindi ligtas. Kaya ngayon kapatid, gusto kong siguraduhin natin. Sayang naman yung nakaupo ka rito lagi, maghapon. Tapos wala ka palang kasiguruhan sa buhay mo. Sayang. Biro mo, nag-aalmusal ka pa. Ha? Kumakain ka, pinaghahandaan. Pagdating dito, wala ka palang kasiguruhan. Sayang. Marahil hindi pa ako kinuha ng Diyos kasi baka meron pang hindi ligtas dito. Oo, wala makapagsabi. At yun nga ang ating tatalakayan ngayong umaga, ngayong hapon. Gusto kong matutunan natin, maintindihan yung katotohanan na totoo ang tinanggap mo talaga si Kristo. Kasi kung tinanggap mo yan, mag-iipig sa buhay mo eh. Oo. Mag-iipig sa buhay natin yung pagbabago. Kasi hinamon ko yung aking mga apo. Kasi mga matalino itong mga apo ko, hindi ko pinagmalaki yan. Matatalino sila. Pero pagdating sa karakter, bagsak sila sa akin. Ayaw na ayaw ko yan. Ayaw na ayaw ko yan. Kahit nung nasa Abu Dhabi, ayaw na ayaw ko yan. Ma-amiss ka sa anak ni Alan na 2 years old, from Ministry to Revelation, kabisado na niya yan. 3 taong bata. Kaya ko nga. Kaya nakaka-amiss kasi ang mga Kristiyano, hindi nila kabisado from Ministry to Revelation. Kaya pag sinabing, buksan mo ng ganito, nahihirapan.
Di ba? Kasi experience ko, hindi pa ito mensahe. Experience ko, nung nandun ako sa Bethany, katabi ko, tama, grabe. Katabi ko yun siya. Nabukas ngayon sa Ezekiel, Daniel, Hosea, Amos, ganyan. Hindi niya makita. Tinuruan ko siya ngayon. Tinuruan ko siya ngayon. Dito bubuksan. So, ibig sabihin, marami pa rin Kristiyano na hindi alam. Kristiyano raw siya eh. Kaya in-encourage ko ng bawat kapatiran sa ngayon dito, memoryahin niyo yung laman ng Bible na 66 books. Memoryahin natin. Kasi pag yan ay batang 3 years old na kinakabisa, nakaka-insulto sa atin yan. Nakaka-insulto, di ba? 3 taong bata, nung pinamemorya ng tatay, dire-diretso. Nakaka-miss yung kanyang talent. Praise God. At yun po, hindi lamang sa Abu Dhabi, na-miss din ako sa Oman. Na-miss ako sa Oman dahil, alam mo, ang halaga ng tao, biyaya lang naman ang gusto ng tao eh. Di ba? Ang gusto niyan, biyaya lang talaga yan. Laging pagpapala ang nasa kanya. Pero pagdating doon sa mga bagay na mahihirapan ka na, pupunta ka sa church, ayaw ko na. Ngayong hapon, mga kapatid, alam mo itong sinulat ko, hindi naman masyadong mahaba ito eh. Kaya mamaya, Brad, magsaing ka na lang, Brad. No? Magsaing ka na lang, dito tayo maghapunan. Dito tayo maghapunan. Yung mga ayon maghapunan dito, pwede naman umuwi. No, pwede naman. Okay. So alam mo, marami akong natutunan. Marami akong mga bagay na hindi natutunan. At marami na akong natutunan. At ina-apply ko ito sa aming mag-asawa. Kasi sa bawat churches na aming pinupuntahan, naging pagpapala kami. Hindi kami nagyayabang. Naging pagpapala kami. Bakit? Hindi lamang doon sa kasama naman sila. Yung mga blessing ba na binibigay sa amin na hindi naman namin sila kilala? Kaya yung pag-uwi namin, may mga bugle kami. Kasi binigyan kami. Even yung pastor nagbibigay sa amin ng blessing. Mga kapatiran nagbibigay sa amin ng blessing. Sabi ko, Lord, thank you. Sa mga bagay na yun na hindi man kami nakapag-ano sa kanila, may mga blessing na binibigay. Okay. Ngayon, ito yung pag-usapan natin. Alam mo yung kaligtasan, blessing yan eh. Sobrang blessing yung kaligtasan. Kasi hindi ka naman karapat-dapat eh. Di ba? Hindi ka karapat-dapat pare-pareho. Wala tayong papel diyan na mayroon kang naiabot dun sa kaligtasan na yun. Kaya, lubos po ang aking papuri at pasalamat kasi yung aking asawa, susuportahan ako. Kahit na lagi kaming hati sa aming yan. Sa financial ba, lagi kaming hati niyan. Ayaw ko nang hindi hati. Kaya laging lamang sa akin, sobra sa kanila, sobra. So, yan ang may mga edad na. Alam mo yung kasiyahan na meron kayong discussion, normal yan. Sa mga asawa, lagi kayo nag-aaway, di ba? Ay hindi, discussion. Pero sa bandang huli natin yung pagmamahalan. Bigayan ng ganyan ba? So yan po. Ngayong hapon, nais ko lang pong ibahagi yung katotohanan patungkol sa kaligtasan na dapat natin maunawaan, maintindihan, at mai-apply natin sa buhay natin. Kasi walang saysay yung ating pupunta rito. Walang saysay. Alam mo, isang text lang ang ating babasahin ngayong hapon, pero atin pong itong isa-isahin. No? Buksan natin ang ating Biblia. Kaya nga sabi ko, kailangan master natin ang Bible natin, di ba? Master natin yan. Kaya lamang yung aming Bible nandun pa sa box. Ephesians chapter 1, verse 18. Sabi po rito, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of His glory, of His inheritance in the saints. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala, patuloy po kami nagpupuri at nagpasalamat sa inyo, Ama, sa hapon pong ito. Nawa, Ama, ang inyo pong Santong Espiritu Diyos ay magturo sa amin
Magbigay Panginoon ng pangunawa at kaalaman sapagkat ito po'y napakahalaga na aming mauunawaan ang kaligtasan na aming tinanggap mula sa inyo na walang bayad, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka sa hapon pong ito. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na magiging kasangkapan, Panginoon, para maunawaan namin, Panginoon, ang inyong salita sa hapon pong ito. Sa iyo po namin, Ama, pinagkatiwala na anumang bagay na aming ginawa, O Diyos, patawarin mo kami sa mga maliang ito. At sa iyo po namin, Ama, inihayag ang lalitang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po yung panalangin ni Apostle Paul. Yung prayer niya ganito. Sabi niya, mga kapatid, ito po yung aking panalangin na nabalitaan ko tungkol sa inyong pananampalataya. No? Sa Ephesians. Sa inyong pananampalataya, sabi niya. At ang inyong pag-ibig sa mga kapatiran na lubos ang aking pagtitiwala tungkol sa Espiritu ng Diyos. Sa Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubusin niyo siyang maunawaan, makilala at maiintindihan. Yun po ang panawagan ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, walang saysay ang salita ng Diyos na ating binasa kung hindi natin ito pahalagahan. Kung hindi natin pahalagahan, walang saysayan. At ako'y nagpapasalamat at napupuri sa Diyos. Alam mo kung bakit? Ginamit si Apostle Paul, ginamit ang mga propeta para ipahayag sa atin ito. Naghihirap sila para sa salita ng Diyos na ating marinig. Nagpapasalamat ako doon sa amin, sa pastor dati sa amin sa Antipolo dahil sa kabila ng katigasan ng ulo ko, pinagtiyagaan niya ako. Napuntahan tuwing Sabado ng hapon para i-share ang katotohanan. Eh sabi ko, huwag mo sabihin, pastor, na ikaw lang iligtas. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit kaligtas. Di ba? Ipaliwanag mo. Para maintindihan ko kung ano yung nasa sinasabi mo. Matagal na panahon kung niyang pinagtiyagaan ako. Pastor Arlen Fidel, Pastor taga Mindanao, saka si James Alford. Tatong pastor na every Sunday, kasi pilosopi ako masyado eh. Every Sunday, Sabado ng hapon na sa bahay. Kaya lubos ang aking pasalamat. Unang-una, kapag wala si Pastor Ares, wala si Pastor Jess, wala tayo dito. Wala. Kasi siya nagpahayag sa atin eh. Siya nagpahayag sa atin ng katotohanan. Kaya sa mga bagay na ito na ating nakita, dapat maintindihan mo kung bakit tinawag ka ng Diyos. Maintindihan natin kung bakit tinawag ka. Una po ito, sabi ko rin, question, sino ba sa atin ang nagsisisi sa pagkatawag sa kanyang Diyos, sa kanyang kaligtasan? Sino dito mga bata pa sa pananampalataya? Ilang taon pa lang, sino yung matanda dito marahil? Matanda si Natividad eh. Pero mas nauna ako sa kanya naging manampalataya. Mas nauna ako sa kanya. Sino dito ang nagsisisi? Na si Kristo tinanggap. Wala marahil. Walang nagsisi. Pero ayaw gumawa. Tinanggap na din si Kristo pero ayaw niyang gumawa. Kilala niya ang Diyos pero ayaw niyang sumunod. Kaya sabi ko, may question. Question mark. Kasi kung totoo mo si Kristo at nasa iyong kaligtasan, walang dahilan para hindi ka pumunta sa gawain, walang dahilan para hindi ka maka-attend ng Bible study, walang dahilan para hindi ka makasama sa prayer meeting. Kasi ang lahat ng bagay na ginawa natin, ang Diyos ang may bigay. Hindi ba? Siya may bigay eh. Yung ating mga anak, yung ating pamilya, siya may bigay lahat. Yan po, ang sinabi ni Apostle Paul. Sabi rito, the call to salvation. Tinawag ka para ikaw ay maligtas. Salamat! Sa kaligtasan ito. Sabi dito ni Paul, yamang diyan ka tinawag ng Diyos, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalatayang ito. Ipaglaban mo. Halimbawa, saved ka, si Kristo, ipaglaban mo, sabi ni Apostle Paul. Panghawakan mo ng mabuti ang buhay
Ano yung buhay na ito? Buhay na walang hanggan. Panghawakan mo. Kasi save ka eh. Ipakita mo sa mga tao na totoo kang ligtas. Ipakita mo sa kanila. Naligtas ka. Hindi yung, okay, ligtas ako eh. Pero patunayan mo na save ka. Yun ang kulang sa atin. Sabi niya, yamang diyan katinawag ng Diyos, ipaglaban mo ng puspusan ang panampalataya, panghawakan mo ng mabuti ang lahat ng walang hanggan, ang buhay na walang hanggan. Sapagkat diyan katinawag ng Diyos, na ipahayag mo sa maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo Jesus. Yung iyong pananampalataya, kasi even Moses, Abraham nung araw, pananampalataya lang naman eh. Ang kanilang sandata para marinig sila ng Diyos sa kanilang paniniwalaan. Salamat tayo sa Panginoon sapagkat ipinaubaya sa mga apostol, sa mga propeta, ang pananampalataya nito at inaprubahan ng Diyos. Ang sino mang nanalo sa Kanya ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Diba? Bigyan ng karapatan. Yan po ang una. Alam mo kapatid, kapag tinawag ni Kristo, ang sinabi po ng 2 Timothy, no? Chapter 6 verse 12. Ano sinabi roon? 2 Timothy chapter 6 verse 12. Pakibasa po sa nakakakuha. Dapat ipaglaban natin ang ating pananampalataya. 2 Timothy chapter 6 verse 12. Ay, 1 Timothy. Fight the good fight, sabi po ron. No? Fight the good fight, sabi ron. Of faith, lay hold on eternal life, sabi ron. Wherein unto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Ipaglaban mo ang kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoon. Ipaglaban natin. Mga kapatid, ipaglaban natin. Kasi sabi ko sa mga Kristiyano alam mo, iba yung inheritance at iba yung legacy. Di ba? Ito ay inheritance ng Diyos sa atin eh. Inheritance. Pamana sa atin ng Diyos. Wala tayong ginawa sa Kanya. Pamana ng Diyos na binigyan tayo ng kaligtasan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung tinawag ka sa Diyos, patunayan natin. Patunayan mo. Ipaglaban mo ang ating pananampalataya na tinanggap natin mula sa Diyos. Sabi pa rito, ang Diyos po ay nanawagan sa lahat ng tao para sa kaligtasan ng bawat isa. Subalit, sabi po rito, no? Subalit, ilan lamang ang nais tumanggap ayaw ng Diyos na tayo ay mapapahamak. 2 Peter chapter 3 verse 9. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Bakit? Hindi pa siya bumabalik dito ngayon. Bakit? Ayaw na ang kanyang manilang ay mawala sa kanya. Ano sinabi ng 2 Peter chapter 2 verse 9? Ano sinabi doon? The Lord is not, mas maganda sa Tagalog kasi. Wala may Tagalog na Bible dito? Second Peter chapter 3 verse 9. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Yan. Bibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapag-isa at tumalibot sa kasalanan. Yun ang kanyang ang pangako, sabi niya. Hindi ko hinayaang yung pangako ko ay hindi ko tutuparin. Tutuparin ko yan. Sa takdang pinagsitan ng oras. Tutuparin niya yan. Kaya lamang sa ating mga kulang ng, sa ating mga mindset, ang gusto natin laging hamig eh. Alam mo yung hamig? Yung gusto ikaw lang lagi. Oo. Gusto ikaw lang lagi. Laging hamig, lagi kang mayroon. Pero sabi ko sa biyaya ng Diyos, naligtas ka na wala kang ginawa.
Sa pagitan ng kanyang biyaya, naligtas ka. Salamat. Sabi ko nga, may umalis, pero may bagong mukha. No, andyan, may nakita ko si Mariel, di ba? Bagong mukha dito yan. Ayan. Oo. Nawala si Ida, di ba? Okay, may papalit. Oo. So, salamat sa Panginoon sa mga bagay na yun na Kanya pong ipinagkatiwala sa atin na kung saan. Sabi po rito, salvation is received by repentance. Tama? And faith, accompanied by faith, bring victory to Jesus Christ. 2 Corinthians verse 10. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sinabi po roon. Chapter 7 verse 10. Kaya sabi ko nga, Lord, hindi ko naman sinabing kunin mo na ako kasi at ang iniisip ko, Lord, ano kaya ang sakit? No? Ano kaya ang sakit na aking maramdaman na manghina ang aking katawan at unti-unting manghina at hihinto ang pagtibok ng aking puso? Ano kaya ang sakit yun? Hindi natin alam pare-pareho, di ba? Hindi natin alam pare-pareho eh. Tingnan mo si Step Dore. Di ba? Huminto na ang tibok ng kanyang puso, tapos na. Tapos na. At yun ang sinabi niya Apostle Paul. Sabi niya, mga kapatid sa Ephesians, sabi niya, kung totoo ang inyong pananalig, sabi niya, ipaglaban ninyo ng anumang bagay na inyong natutunan, na inyong nauunawaan sa mga bagay na inyong tinanggap mula kay Kristo Jesus. At yun ang dapat nating maunawaan at maiintindihan. Bakit maraming Kristiyanong palaylo-laylo lang? Bakit mga Kristiyanong nagsisimba lang pang-araw ng linggo? Bakit mga Kristiyanong pagdating sa gibing umiiwas? Marami niyan. No, marami niyan. Sa lahat ng mga church na nakita ko, lahat nakikita ko ganyan. Lalo sa Amerika na mayroong 10,000 members na 3 worship sa isang araw. Parang RC na lang eh. Routine na lang kanilang pag-worship. Sana ating ating maigihan. Yun po ang una. Tinawag ka kapatid, ipaglaban mo sapagkat binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, sabi ron, alam mo sa kaligtasan, walang problema eh. Di ba? Kasi wala ka namang ginawa. Pero mahirap, alam mo yung pangalawa? Yung magsakripisyo ka. No? Doon sa kaligtasan, tinanggap mo, nagagawa ka. Mahirap yun eh. Ayan na naman si pastor, Bible study na naman. Ayan naman si pastor, ganito lagi. Di ba? Yun ang ating laging nasa kaisipan eh. Kung tinawag ka ng Diyos, talagang totoo kang tinawag ng Diyos. Wala kang mga i-reason out para hindi ka maka-attend sa gawain na katulad nito. Salamat, mayroong anong tawag ito? Vesper service. Yung ganitong panghapon. Sa kabila, dati, meron kaming panghapon eh. Sa kabila, sa kabila, dito sa taas pa kami, meron kaming hapon na katulad nito eh. Na may service tayo ng hapon. Umaga at saka hapon. At salamat ako dahil binalik to. Binalik ito ngayon. At mayroon mang hindi mapagsimba sa umaga, maaari makapagsimba sa hapon. Di ba? Alam mo sa Bitani sa Abu Dhabi, kagustuhan ni pastor na ang mga tao na may day-off na Sabado, may service ng Sabado. Ang may day-off na Sunday, may service na Sunday. Kinuha niya ang mga tao para mawin niya. Kasi suliranin na naman ang atin eh. Wala tayong may pamalaki dito, kapatid. Mag-ano ka lang, mag-share ka lang ng gospel. Yun lang yun, wala nang iba. Wala nang iba. Ibahagi mo lang yung katotohanan na natutunan mo. At lubos po ang aking papuri at pasalamat sa Panginoon sapagkat wala na akong hinangad pa. Sa buhay ko ngayon, wala na akong hahangarin pa, kundi ang maglingkod na sa Diyos. May isang nag-testimony sa Oman habang kami nag-worship. Sabi niya, Pastor, ang edad ko ngayon, Pastor, is 58 years old. Sabi niya, sa 58 years old ko, dito ko nakilala ang Panginoon. Sa edad ko 58.
Pero sa mga remaining taon na ibibigay para sa akin ng Diyos, igugugol ko na ang buhay ko para sa Kanya. Bakit niya igugugol? Sabi niya, maliwanag yung pangako ng Diyos eh. Natutuparin niya ang kanyang mga pangako. Tutuparin niya. Ay kung tayo maasa doon sa mga bagay na hindi tutuparin ng Diyos, wala nang saysay yung ating pananampalataya. Di ba? Wala nang saysay. Kaya sabi ko, ang pananampalataya, hindi lang ganun kadali. Sino ito yung maniniwala na mahirap ang mapaka-Kristyano? Mahirap. Maraming bawal eh. Diba? Maraming bawal. Hindi ka pwedeng paganyan-ganyan pag Kristyano ka. Nakunta sa iyong katawan ang kagustuhan ng Diyos. Sabi ko, mga kapatid, kung tinawag ka ng Diyos bilang ikaw ay anak ng Diyos, sabi ko, ipakita mo sa Kanya ang pagsakripisyo. Sa sakripisyo, mayroon pong 4 na bagay natin tutingnan. Ano ito? Una, yung decision making. Ang hirap mag-desisyon. Napakahirap mag-desisyon kapag isa kang Kristiyano. Kasi unang-una, yung kagustuhan mo muna unahin. Bago ang Diyos. Bakit ko nasabi yan? Alam mo nung kami mag-asawa pa sa Sampaloc, karamihan sa mga tao ngayon, even before, kapag may problema, sa tao lumalapit. Sa tao. Hindi sa Diyos lumalapit. Kasi wala namang may bigay doon sa Kanya. Kung hindi yung tao hihiraman mo para sa pangangailangan mo, totoo yan. Oo. Na-experience namin mag-asawa yan. Alam mo ang ginagawa ng mga tao kapag sila po may problema, lalapit sa tao, alam mo, kawawa ang Diyos. Nasolihan na lang siya. Kasi bigo na silang makagawa doon. Pero alam niyo mga kapatid, challenge, kapag may problema tayong mga Kristiyano, hindi mo alam na ang Diyos ay may gumagawa na. Hindi mo alam yan. Na-experience namin mag-asawa yan. Oo, na-experience namin yan. Nasabi ko, wala na kayong magawa kundi ang mga nalangin, lumapit sa Diyos, at siyang bahala sa problema natin. Alam mo yun? Maamis kasi tinutupad na Diyos yung pangako eh. Oo. Hindi man Kristiyano ginagamit ng Diyos para sa pangailangan mo. Pangailangan natin, ginagamit ng Diyos yan. Sabi ko, Lord, thank you. Salamat. Dahil nung una, lalapit ako sa mga tao. Ay, alam kong mayaman eh. Pero mabibigo tayo eh. Di ba? Pero kahit sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Kahit na kailan. Lumapit ka sa Kanya. Kumatok. Huminga at kumatok. Matthew, di ba? Sabi 7 verse 21, nandun yun eh. Para buksan tayo sa ating mga needs pa. Sabi nga na isang pastor na mensahe sa, alam mo yung Philippians 4:19, sabi niya, hindi natin kailangan yan, pangasangit ka na eh. Yung problema natin na nasa, hindi na kailangan yan doon. Kasi, nandun ka na. Alam mo mga kapatid, kung bakit ang mga tao ngayon, hirap na hirap i-sustain yung kanilang spirituality. Bakit? Marami ngayon mga tao na nabibigo para hintayin yung kaligtasan na inilaan ng Diyos para sa kanila. Hindi iwanan nila yung tunay na kaligtasan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Iniiwan. Marami ang nag-iiwan ng kanilang pananampalataya. Lumilipat ng ibang mga bagay. Kasi alam nila na sila ay hindi sigurado sa kanilang ginagawa. Kaya sabi ko, salamat! Itong, kaya sabi ko, 38 years na tayo sa sunod na taon, di ba? 39, okay. Sabi ko, walang saysay. Mag-i-start muli. Mag-i-start muli. At isang pagpapala sa akin, no? Sa ating lahat. Na magsimula tayo muli. Kung may mga bagay na dapat tayong ayusin. Sabi ko nga, hindi naman mali yung aming ginawa eh. Meron lang dapat ayusin. At lubos ang aking pasalamat talaga sa na naayos ito. Pero meron talagang umaalis. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, ang sakripisyo mga kapatid, dito ko nakita yung sinabi ni Daniel eh. Alam mo si Daniel, nung nasa siya ng hari. Hindi siya, ayaw niyang kumain ng, yung karne.
Kasi parang ang gusto niya gulay lang. Pero ayaw ng hari ng mga bagay na hindi nakakainin kasi pinapakain sila eh. Pero sabi niya sa panalangin sa Lord, i-grant niyo po ang aking prayer na hindi ako kakain ng karne na nihanda ng hari. Bagkus, yung mga prutas o gulay ang kakainin ko na aprubahan ng hari. Ang panalangin ni Daniel. Ganoon din po sa atin mga Lord, walang pakakaiba eh. Walang pakakaiba sa atin. Alam niyo po, ang una sa tao lang kasi una-una, kapag ikaw ay may kailangan, nag-aalinlangan ka. Nag-aalinlangan ka. Para si Peter, ano? Di ba si Peter na, Lord, gusto mo akong palakarin sa tubig? O halika. Alam mo yung doubt, yung pag-aalinlangan? Yun ang problema sa atin eh. Madali tayo mag-aalinlangan. Panghawakan natin, mga kapatid, ang panampalataya na ipinakaloob sa atin ng Diyos na walang bayad. Alam po sinabi ng Galatians chapter 2, kabisado ninyo yan, 2:20. Galatians 2:20. Sabi po ron, I am crucified with Christ. Sabi po ron. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I know live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ibinigay ng Diyos. Ano ba sa Tagalog yun? Pakibasa nga marunong sa Tagalog, yung Galatians 2:20. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay inabubuhay ko na ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Yun po mga kapatid. Ang tanong, sabi ko nga, ang lahat ay inako na ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Inako na niya lahat eh. Wala tayong gagawin, ang sumunod lang. Wala tayong dapat gawin kundi ang sumunod at magtiwala sa Diyos. Yun po ang nais ni Apostle Paul na pangalawa na kung saan yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa kanya at yung sakripisyo na ginawa ni Apostle Paul sa mga tao before. At hindi po, sabi ko nga, alam mo ngayon yung ating laging problema? Pangailangan. Yun natin problema lagi. Bakit? Alam mo, hindi ka nagtitiwala eh. Sabi ko, kapag mayroon ka na kasi sa bulsa mo o sa anuman, hindi ka nakatingin sa Diyos eh. Doon ka na nagtiwala sa mga bagay na makukuha mo agad. So by sight na, hindi by faith. Yun ang ano sa mga tao ngayon eh. Ay nananalangin ka naman. One time, may problema kami ng kapatid. Yan si kapatid natin ba? May problema kami niyan. Tuition pinimedyen sa UST ng 36,000. Nung araw, malaki yan eh. Sabi ko, wala tayong bugol ba? Wala tayong kwartong. Ngayon sabi niya, ano itong gagawin natin? Sabi ko, naman tayong magawa eh. Wala tayong magawa. Ang atin na gagawin, manalangin na lang tayo. Kasi naniwala ko na ang panalangin, kapag tentim sa puso, kung si Kristo nasa puso mo, sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Sasagutin ng Diyos ang ating mga prayer. At yun ang aming nangyayari sa amin. Sabi sa akin ng amo ko, siyempre, may kwarto yun eh. Si Manong, kilala nila yun eh. Ngayon, sabi ko nung may problema ako, sabi niya sa akin, anong problema mo? Sabi ko yung si Madjen ko walang tuition fee sa UST. Hindi siya makakuha ng clearance dahil walang tuition fee. Alam mo, sabi sa akin, magkano kailangan mo? Alam mo, pag sinabi magkano kailangan mo, alam mo yung puso mo na talagang tuwan-tuwa ka eh. Sabi ko, ito lang kailangan ko nung. Imbes na ginawa kong 36,000, ginawa ko 50. Mamaya halika. Mag-withdraw ka ni Lando dun sa bangko. Alam mo yung trust na yun sa akin, yung matanda yun, grabe. Sobrang patiwala sa akin matanda yun.
Sobra. Nag-withdraw agad ng 50 mil. Sabi ko sa kanya nung, babayaran ko sa yan. Sabi niya, hindi ko sinabi sa iyo, bayaran mo muna. Unti-untiin mo lang. Di ba? So, yun ay kaparaanan ng Diyos para yung problema natin ay maayos. Di ba? Madali tayo mag-alinlangan eh. Di ba? Kaya sabi ko kay Pastor Ares, kasi itong si Aida, sabi ko sa kanya, parang hindi niyata pananpataya yung nakikita ko ngayon. Kasi, yung kaaraw ng bukas, so manisunod yung araw ng bukas. Sabi ko sa kanya, sa first time na ginawa ng Diyos, sinagot yung mga prayer mo, sa mga susunod, bahala siya. Tutugunin, kasi narasan mo kasawa eh. May na-provide sa amin ng tao na nagbigay ng itong halaga. Sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko sa kanya, ma'am, paano po yun kung dumating sa point na tapos na ang binigay mo sa amin, 150,000 cash bigay. Kasi hindi ko sinabi sa'yo eh. Sabi niya, alam mo kapatid, sabi niya, naipanalangin niya natin yan. Sabi niya, kapag tinugon ng Diyos ang unang pinalangin mo, sa pangalawang panalangin, mas higit niyang tutugunin yan. Na-provide. Dahil pinagpalit ng asawa ko, pupunta ng Saudi para kumita. Nahinto siya, hindi na siya nakalis. Kasi na-provide niya ang kailangan. Sabi ko, ma'am, paano yung sa mga sunod? Sabi niya, okay. Pangalawa, lumapit ulit ako. Kasi nung araw, marami akong utang. Yung mga tao, pinag-utangan ko, mga tao meron eh. Oo. Pero may minsan tumatanggi rin eh. Di ba? Oo. So, pangalawa, sabi ko, kailangan ko pa rin po, ma'am. Sabi niya, tingnan mo sa account mo nandun na pumasok na. Hindi mo, pangalawang bigay sa amin, 75,000. Cash yun. Na wala kami binayaran kada 5. Doon sa mga bagay na yun. Sabi ko, grabe. Grabe talaga yung blessing kami yan, no? Alam mo, pagtitiwala lang talaga. Pagtitiwala lang talaga. Kasi naranasan namin yung asawa eh. Experience namin yan. Na hindi pati, na kapag kailangan mo, na lumapit ka sa tao, pinapaalam ng Diyos na may kailangan ka. Kailangan yung ating isip at puso nagdududa na eh. Sabi ni Aida, paano itong akin to sinpin itong, sabi ko, trimestry, di ba? Unahin mo muna yung una. Huwag kang mabag sa pangalawa. Unahin mo yung una. Magkano yan? O yung balita ko, 250,000 yung tuition pension joy. Ay magkano ang una niyan? 75,000. Hindi maluwag. After 3 months, hindi natin alam kung buhay pa tayo. Hindi ba? Ganun lang kasimple ang buhay. Ganun lang kasimple. So dapat, isakripisyo mo na may kaakibat na pananampalataya. Yun ang gawin natin. I'm so blessed. Alam mo kung bakit ako na-blessed? Si Wing, kasama ko lagi dito nung araw yan. Tapos biglang nawala. Ngayon bumalik. Amen. Hindi ba? Pagpapala sa atin yan. Kasi bunga ng ating pananampalataya yan na nandito siya. Hindi ko alam kung sino bahagi sa kanya eh. Pastor Rone? Nasave ba kay Pastor Rone? Nakalimutan mo? Ha? Doon pa sa kabila? Okay. Biruin mo yan? Yan. Kaya lubos na aking pasalamat. Pangalawa kong pasalamatan, alam mo kung sino? Yung may-ari ng lupang ito. Bagamat ipinagkatiwalaan sa kanya ito. Hindi sa kanya ito, sa Diyos ito eh. Pero ipinagamit sa atin, pati yung kabila, ipinagamit sa atin, blessing na blessing yan. Super. Ang daming church na naghahanap ng ganyan, pero wala silang makakuha. So, kailangan natin, sakripisyo lang. Yun ang pangalawa. Una, salvation. Pangalawa is sacrifice. Yung pangatlo, natin makita ito mga kapatid, yung sinasabi na, sabi ng number 3 ko, yung decall to separation. Alam mo yung tinawag ka para ihiwalay ka sa mundong ito. Mahirap yun. Bakit? Nandito tayo sa mundong magulo eh. Naihiwalay mo yung sarili mo doon sa mga hindi mananampalataya. So papasok ito yung testimony.
Papasok itong testimony. Bakit? Ang hirap magpakatotoo. Oo, totoo lang. Experience ko nung araw kasi nung nasa Sampalo kami, ang aming pintuan, isa lang dinadaanan namin, si Manong dito, lagi nakaabang. Ang ginagawa ko, yung Bible ko tinataho ko dito. Para paglabas ko, hindi ako makita ang medal ng Bible. Yun ang ginawa ko nung araw ko, totoo yan. Kasi, kapag mayroon kang dala laging Bible, sasabihin ng mga tao, ay, napakabanal naman ito. Oh, napakabanal. Salamat sa Panginoon ng mga tao yung hindi mananampalataya ginamit sa amin. Kaya hindi ko siya makalimutan. Pangalawa, doon sa sinabi niya sa akin, Lando, pag namatay ako, hindi Kristiyano niya, lahat kasi na-confess niya sa akin yung kasalanan niya. Sabi ko, sa Diyos ka mag-confess mo. At salamat, nung nastira ko siya ng gospel, Diyos lang nakakalam doon. Oh, Diyos lang nakakalam. At kung magkita kami sa heaven, siguradong nagtanim ako sa kanya ng kaligtasan. Kaya doon ako salamat. Kasi, sa totoo lang, ang hirap mag-share ng gospel pag mayaman eh. Lalo kapag professional. Kapag ang tao professional, maraming alam eh. Marami silang alam. Pero pagdating sa Biblia, wala silang alam. Oh, wala silang alam. Sa mundong ito na ating ginagawa. Kaya sabi ko, bilang isang Kristiyano, ipakita mo sa buhay mo, nahiwalay ka doon sa mga hindi mo nanampalataya. Pero palibasa, ikaw ay nanampalataya, gamitin ka ng Diyos para ibahagi sa kanila. Yung katotohanan na yun, nasa iyo. Alam mo, estudyante, natatrabaho, marami ngayon mga Kristiyano na hindi alam na Kristiyano. Bakit? Sa pamumuhay. Sa pamumuhay. Hindi nakikitaan sa kanilang buhay ang pagiging Kristiyano nila. Hindi nga ni panalangin natin sa pagkain, baka hindi na naman nalamin eh. Nahihiyang manalangin kapag harap ang ibang ibang mga tao. Di ba? Nahihiya. Ito. Kasi, mga kapatid, experience ko kasi yan. Oh, nung trabaho ko sa planta, kinahiya ko yung Kristiyano ako eh. Oh, kaya manalangin kami. Wala, hindi ko masabi na, pwede manalangin tayo. Hindi. At doon ko natunan yung kamalian na yun, nais kong ituin sa buhay ko bilang isang mananampalataya. At hanggang sa ngayon, ang pangako ng Diyos ay hindi pa rin naglalaho. Hanggang sa tayo mamatay na, hanggang sa bawian ka ng buhay, namatay yung aming yung aming kapatiran sa Amerika ng 96 years old nung nakaraang, lang. Yun ang pinakamatanda sa amin doon eh. Kasi kami pinakabata doon sa mga membro doon sa Amerika. Kami yung people doon eh. Pero ma-amaze kasi nila bakit? At the age of 88, 90, nasa choir. Nakatungkod, naka-choir. Di ba? So, malaking. So yun po. Ang sakripisyo, kapatid, hindi lamang sa mga bagay na pangmaterial. Kaya nga sabi ng Panginoon, inialay ko ang buhay ko sa iyo at para sa atin lahat. Hindi na kayo naghirap. Yung dugo ko ang inialay ko para sa inyo, para magkaroon kayo ng kaligtasan. Pero, okay. Yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, ang pangalawa pala is yung ang pangatlo pala is, tama, the call to separation. Ngayon, ano ba sinabi ng Colossians 3:2? Set your affections on things above, not on things on the earth. Ganun tayo mga Kristiyano. Ang hirap, ihiwalay ang buhay ko bilang isang patay sa mga taong nasa aking kapaligiran. Kasi sumasang-ayon ako sa tumo. Kaya sabi ko nga, milyon ngayon ng mga taong ibinibinta nila ang kanilang sarili para lamang makamit nila ang gusto nilang makamit. Oh, even yung kaluluwa nila. Ang daming lumapit sa akin sa Abu Dhabi, sa Amerika, na ang problema grabe. Para bang lapitan kami mag-asawa na, kasi counseling talaga eh, ang aming trabaho doon, counseling. Nanilapit na kami naman, tay, may problema ako. Ganyan. O, anong problema mo? May pamilya ako sa Pilipinas, tapos may pamilya ako. Sabi ko, problema nga talaga yan. Oh, problema yan. May pamilya siya rito, may pamilya sa ibang bansa. Nagsasama sila ng
Pinapadalhan man niya ang kanyang asawa ng ng mga pangailangan, pero may pamilya siya doon sa Amerika. So yun po, ang pinakamahirap, ihiwalay ang ating buhay bilang isang mananampalataya, ihiwalay sa mga taong hindi mananampalataya. Kasi madalas sumasang-ayon tayo lagi. Di ba? Lalo na sa pag-inom, panigarilyo, lagi yan. Tayo sumasang-ayon. Ngayon, maaga pa pala eh. Pang-apat, no? Ano sinabi sa pang-apat? Una, kaligtasan. Pangalawa, yung sacrifice. Ang pangatlo, separation. Ang pang-apat, alam mo kapatid? Ito, yung service. Meron akong pinulang Kristiyano sa, kwento ko na kalapas ito eh. Sa Abu Dhabi na membro ng Bethany Baptist Church. Ang pangalan niya si Ronel. Kasi nagmamasid naman ako sa church. Tuwing papasok sa worship yun, laging huli. Laging huli. Bukod sa huli na siya, may dala pang kape. May dala pa siyang kape. Sabi ko, wala na akong pinatamaan dito. Pero kung masaktan ngayon, totoo yan. Yan nangyari. Tapos hindi pa tapos ng service, uwi na. Yung buhay niya, no? Nakataon na umatin siya ng prayer meeting. Umatin. Sabi ko, Pastor, pwede bang mamili ng kapartner? Sabi niya, Pastor, okay, go. Kasi siya ang pinili ko. No. Sabi ko, okay, patid, ano bang ating problema? Ano bang ating mga prayer request? Bago ang prayer request ng church, mga missionary, yung ating mo ng sarili. Sabi niya, Brad, tay, gusto kong itanangin mo ako dahil marami kami problema ngayon eh. Okay. Sabi ko, walang problema. Kailangan natin. Sabi ko, bukod doon, ano pa? Hintay, yung asawa ko, bagong panganak. Sabi niya ganyan. Siyempre, ang kailangan doon is pananalapi talaga eh. Iba bansa. Sabi ko, ano ating ipapanalangin? Sabi niya, ang ating ipanalangin tayo, yung maging faithful ako. Ganda, di ba? Okay, sabi ko, sige. Pero bago kita ipapanalangin, sabi ko sa kanya, open rebuke. Sabi ko sa kanya, ito lamang kapatid kasi Bisaya din eh. Hindi may pakaloko rin eh. Sabi ko, kung mag-guide ka sa akin, okay lang. Kasi totoo naman to eh. Sabi ko, bakit pag service umatin ka, parang laging center of attraction? Laging huli. Laging huli. So, kasi may anak pa akong nalagaan. Okay. Tayo may trabaho pa ako. Okay, walang problema doon. Sabi ko pangalawa, ang itong lugar na ito ay banal na tahanan ng Diyos na dapat natin i-respeto. I-respeto dapat natin yan. Hindi yung, para bang doon ka lang magpalipas ng bagay na gusto mong gawin sa araw-araw ng buhay mo. Sinabi ko sa kanya, umiyak siya eh. Sinabi ko sa kanya, salamat tayo, meron taong nagsalita sa akin niya para ma-review ako. Kasi kung walang magsasabi niyan, ibig sabihin, hindi mo sila mahal. Hindi mo sila mahal. At nung sinabi ko sa kanya, sabi niya tayo, salamat talaga. May nakapuna. Dapat talaga may nakapuna eh. Sabi ko, hindi ba sinasabi siya ng pastor mo dito? Sabi niya, dito eh. Sabi ko, punahin na kita. Huwag mo na uling gawin yan. At saka pumunta ka na ng maaga. Kasi pag may handaan na huli ka na, wala ka na madatnan. Puro tinig na yan. Yun ang sabi ko sa kanya. At salamat. Nanlangin kami at ipinakita ko sa kanya na mahalaga ang pagsiservisyo sa Diyos. Napakalaga. At ito ang inayawan ng mga Kristiyano ngayon. Pagdating sa mga giving, pagdating sa mga contribution, sabi ko nga, dapat ngayon ang focus ng ating pag-iisip, alam mo kung ano lang? Lahat tayo sama-sama para ibahagi ang kaligtasan. Huwag tayo mag-ano pa sa mga ingit-ingit na yan. Wala na dapat yan sa atin eh. Wala na dapat yan. Ingit-ingit na yan para, kasi siya huwag. Sama-sama na tayong manalangin, sama-sama tayong mag-worship, sama-sama tayong nating ipahayag sa Diyos. Ang kaligtasan na dapat natin ipahayag sa mga taong wala pa pong kaligtasan. At yun lang naman.
Kaya mahirap maging Kristiyano. Pero masarap ang magpa-Kristiyano. Masarap maglingkod. Lalo na kapag marami kang problema, masarap maglingkod. Oo, masarap. Kapag marami kang problema. Yun po ang pang-apat, mga kapatid, na dapat natin tingnan. Sabi po rito, karamihan sa mga tao ngayon, sa mga mananampalataya, hindi nila nauunawaan at hindi sila marunong makinig. Yun. Hindi marunong makinig. Nakaupo lagi dyan sa upuan, hala, sige cellphone, hala. Kaya dapat dito pag cellphone, i-silence niyo yung cellphone ninyo. Oo. Kasi distraction yan. Distraction yung cellphone. Ito lang. Tapos, pupunta ng simbahan, andala cellphone lang, walang Bible. Sabi ko parang kaiba. Kaya dapat sa service natin mga kapatid, dapat atin itong pahalagahan kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ito eh. Since yung ato pang ninuno nung araw, sila mama at si papa, naghihintay ng dumating ang Panginoon. Wala pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa mamatay na lang kami, wala pa rin hanggang ngayon. Pero darating siya. Darating siya. Pangako niya yan. Dapat nating isaalang-alang sa mga bagay na yun. Yun ang sinabi ng serbisyo. Sabi ko nga, meron lang ako sabihin dito na ano, sabi dito, alam mo yung pananampalataya mga kapatid, kumuha kasi ako ng ano sabi dito sa faith, sabi dito, ang ibig sabihin daw ng pananampalataya, faith means response of trust and confidence in someone or something. Ibig sabihin, kapag may pananampalataya ka, pwede ka mag-rely sa Diyos eh. Pwede kasi, i-rely mo sa Kanya ang buhay mo. Huwag kang mag-rely sa kakayanan ng isip mo. Hindi ba? Huwag. Kasi matatalo ka. Tatalo ka. Kapag mag-rely ka sa Kanya, ay sa sarili mong kapakanan. Alam mo, ang practice ng Judeo-Christianity, ang sabi ron, sabi niya, faith is an empowerment from God that enables in a person to rely, to believe upon the graciousness of God. I-rely natin ang ating problema, yung ating mga anak, i-rely. Pero dapat natin i-monitor sila. Mga bata, kasi magulang ka eh. So yun po mga kapatid, ang pang-apat na napakahirap sundin at napakahirap gawin bilang isang mananampalataya. Alam niyo po, sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, pag may mensahe na katulad nito, lumuluwag ang ating isip at puso kapag sinabing conclusion. Oo. Lahat. Kahit sa Amerika, pag sinabing conclusion, pag humaba ang preaching, doon kasi limitado talaga eh. On time talaga sila. On time. Pag sinabi lang itong oras, Amerika eh. Pero sa ibang lugar, sa Abu Dhabi, ako po. Kahit dito, ako po. Talagang, pag sinabing alas 9, dating na alas 9:30. Totoo yan. Oo. Kasi naranasan ko yan eh. Nakakala ko, mabuti para sa akin, pero hindi. Ikaw ang malulugi. Ikaw ang malulugi, kapatid, kapag ang mga bagay na narinig mo na ang iba hindi nakarinig, ikaw ang lugi. Kaya sabi ko nga, ito laman yung aking panalangin. Sabi ko nga, Lord, I want to experience. Sabi ko sa Kanya, Lord, I want to experience yung hope, yung pag-asa na mayroon ka na ibigay mo sa akin. Ano yung hope na yun? Sabi ko, sa buhay ko na ang pag-asang ito na imbes na ako ang dapat maghirap, siya ang naghirap. No? Na maranasan mo yung pag-asang ito. Alam mo kapatid, kung hindi si Kristo namatay sa krus, napagod ako at muling nabuhay, wala tayong pag-asa. Sayang yung ating paniniwala. Kaya sabi ko, Lord, I want to experience your hope in my life na habang nabubuhay pa ako. Gusto ko itong may experience. Ngayon, maraming ayaw may experience. Pangalawa po na dapat kong tingnan dito, sabi po rito, I want to experience the power of God in my life. Si Kristo na sa iyo eh. Ano ba ang ating katatakutan?
Kaya sabi nung Ephesians 1:28, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway sapagkat iyan ang palatandaan sila'y mapapahamak at tayo ay iligtas ng Diyos. Pero sino gamitin Diyos para sa ligtas? Ikaw at ako. Ganun na kasimple ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya huwag tayong maghangad pa. Huwag tayong maghangad pa. Si bukas, tema yung kuya ko, hindi pinamot, namatay. Meron naman sumunod, si Dorin naman namatay. Hindi ko alam kung sino palima, baka ito si Peter. Di ba? Yun ang mahirap sa atin. Nakakala mo, hindi tayo mamatay. Pero mga kapatid, ang katotohanan yan, ang hope na ating naranasan sa ngayon, yung pag-asa na ating naranasan, yung muling ipinako si Kristo sa krus. Na after 3 days, nabuhay siya maguli. Yun lang yun. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Naandun yan. 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Sana po, sa bawat mananampalataya, alam yan. Alam yan natin na si Kristo namatay at napako sa krus at after 3 days na nabuhay na maguli. At yun ang ating pag-asa. Oo. Ang pag-asa ito, hindi pa ating pag-asa ngayon. Kasi buhay ka pa eh. Pag nasa heaven ka na, yun ang pag-asa. Kaya marami ngayong mga Kristiyano hindi nakapaghintay. Hanggang sa namatay na, iniwan na yung totoong pananampalataya. Dahil alam nila na hirap maghintay sa pag-asa na inilaan ng Diyos para sa atin. Oh, mahirap. Kaya sa sunod na July 17 yan eh. Tatrabaho pa rin eh. Para mabuhay. Bibla, mamatay din. Yun po ang mahirap sa atin. Kasi alam mo, ang kailangan natin kumita. Oo. Yes, I'm so blessed. Sabi ko nga, wala akong hangad ngayon. Wala akong hangad ngayon sa buhay ko, kundi ang maglingkod na talaga sa Panginoon. Kahit masakit yung mga tuhod. Ang dami nang naramdaman, pero nakatayo pa rin. Salamat sa Panginoon dahil sa mga bagay na yun, na dapat, bilang isang mananampalataya, ma-experience natin ang kanyang pag-asa para sa inila niya at ating ma-experience ang kanyang power bilang isang Diyos na tagapagligtas ng buhay ng bawat isa sa atin. Yun po mga kapatid. Ganun lang kasimple. Ang conclusion. Kaya gustong-gusto niyo yan. Ang conclusion na ating maranasan. Pag sinabing conclusion, yan yun. Tapos na. Kaya mga kapatid, sa hapon pong ito, in-encourage ko kayo na basahin niyo ang Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Basahin niyo yan. At doon niyo makita kung paano ang Diyos gumawa. Pakibasa ng Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Yan na po yung conclusion. Ang sinabi doon, Oh, 9:35 to 38. Ano sinabi doon? At nayon doon, nagtuturo siya at ipinapangaral ang mga magandang balita tungkol sa pagkawalan ng Diyos. Naging niya ang natutulog. Yun ang ating papel doon. Naipahayag. Ginawa nga ng Diyos eh. Diyos pa nga siya eh. Ginawa niya eh. Para siya at para sa akin. Kaya dapat tayong magpahayag ng kanyang salita. At wala nang iba. Sabi ko, ang pinakasentro ng Bible is kaligtasan lang. Kaya wala nang iba. Kaya nga si Kristo hindi pumabalik kasi marami pang taong hindi maligtas. At lubos po ang aking papulit pasalamat sa Panginoon sapagkat tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa hapon po ito, lubos po ang aking pasalamat. Sino ang mag-preach sa Miyerkules? Choy. Si Choy? Okay.
Salamat. At hindi siya naka-Amerikana ngayon eh. Salamat sa mga bisita. Salamat kay ano. Ano pa alam, Day? Ha? Si Jinky. Oo nga. Taga saan ka man, Day? Mas pati din man. Katayngan? Katayngan ko! Ano kami, Kurbada, Placer. Ay, di ba ang Kurbada sakop ng Katayngan? Oo, yun. Doon kami. Taga Masbate. Kaya President, kasama ka namin. Oo. Dalaga ka pa, dalaga ka pa? Dalaga ka pa? Dalaga? Wala ka pang asawa, siyempre. Oo, dalaga eh. So ngayon, saan ka nakatira dito? Saan? Saan? O sino pumunta sa'yo doon? O bakit walang pumunta roon? Dapat may bisita sa kanya. Kasi walang saysay ang ating pag-share ng gospel kung walang follow-up. Wala yan. Bisita ka tapos wala namang follow-up. Walang mangyari. Ha? O kahit sabing, alam mo, pag Kristiyano ka, kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi ka na umatin sa ito, medyo laylo eh. Pero dapat may pumupunta sa kanya, bisitahin. Isang malaking encouragement yan. Lalo pagdala mo ng pagkain, mga ganyan ba? Okay, so tayo manalangin. Dalangin tayo, Panginoon namin Diyos, salamat po sa katotohanan ng ito, Panginoon. Ngayon niyo po manilaan sa hapon po ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa mga kapatiran na aming nakasama ngayon. Tunay nga, Panginoon, na ang Diyos na aming pinaglingkuran ay maaasahan, Diyos na buhay, Diyos na makakagawa ng himala sa bawat problema ng aming naranasan. Kaya Lord, sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkatiwala ang aming buhay hanggang sa masunod na araw na darating. Sa Jesus. Amen. 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 So much. Thank you.